Hello everyone and hello guys. Nandito na kami sa labas. Here at Mount Plaza. Walang gaano ang traffic lights. Tingnan mo to. Okay. Naglolo ko yung pinaloadan ko na kasi so 35. And also, nandito tayo sa mga wharf. Hello everyone and good morning from NAIA Terminal 1. Hindi po tayo sa NAIA Terminal 3 and then Terminal 2. Nandito po tayo sa Terminal 1 kasi dito na reassign yung ating airline. Now, we'll be visiting the land down under, which is Australia. This is my first time visiting Australia, guys. Hindi pa ako napunta dito, pero just to give you some input lang or insight sa ating travel itinerary. So, we'll be visiting Sydney and then Melbourne, these cities, no? Originally, we are planning to visit Adelaide, but for some reason, or kaya Brisbane, oo. Kaso, hindi talaga kaya. Like, if we're going to squeeze our trip to 3 days per cities, parang hindi mo ma-enjoy talaga yung Australia. So yun. Paano ba yung, ang siguro usually, ang tanong naman dyan, mahirap po ba mag-apply ng Australian visa? Mahirap. But before going to that details, pa-flash ko sa screen dito. Yan, sorry. Pa-flash ko sa screen dito sa may left side ko yung mga requirements, no? So as you can see, nandyan po yung valid passport na mayroon 6 months validity, travel itinerary, proof of sufficient funds. So nandyan yung bank statement, bank certificate, kung nag-work ka, so kailangan mo ng COE or hindi, payslip pa pala. Kailangan mo rin ng payslip. Tapos so yun, tapos yung mga form na kailangan nyo i-fill out, no? So yun po. Tapos yung processing time niya, anong nangyari? April 11, nag-lodge na kami ng mga requirements. Then, right then and then, siguro April 14, nag-biometric na kami, no? Tapos lumabas na rin agad-agad yung aking visa. Now, magdedepende yan sa requirements mo. Kasi ako talaga, right after ng biometric, parang a couple of minutes lang, like 10 minutes, lumabas na yung aking visa. Yung isa sa mga kasama namin, it took her parang 1 month, no, bago lumabas yung visa niya. So mabilis naman po yung pagre-release ng Australian Home Affairs, if I'm not mistaken, parang yun, Australian Home Affairs ng mga visa. Kapag talagang mabigat yung ties mo sa Philippines or sa country of parang kung saan ka nag-a-apply, based dun sa mga research natin, na-approve naman po. Ngayon, flight po natin is connecting flight. So, we'll be going to Kuala Lumpur, then Kuala Lumpur, we will going to depart there, going to Australia. To go back dun sa parang na-mention ko kanina dun sa intro, ang Australia is mataas po talaga ang cost of living. Yung mga hotel, kaya pa. So, may mga room tour po tayong gagawin. And then, mga parang quick overview ng ating trip. But yung sa food, parang nag-research ako. Ang average expenses mo sa food, kapag mga fast food chain, like kunwari, KFC or McDonald's, nagre-range lang siya ng 500 to 600 pesos. Pero kung kakain ka talaga doon sa mga restaurants nila, or sabihin na natin hindi restaurant, pero yung mga medyo high-end na mga fast food chain, yun nga, mga low-end naman na restaurant, nagre-range ng 900 to 1,100 po yung food. Pero, syempre, ang gagawin po natin is haluan din natin na mag-grocery din tayo sa Sydney or sa Melbourne. So, doon tayo bibili ng mga food natin. Yung mga snacks lang, siguro doon na lang natin kunin sa grocery. So, make sure na before kayo pumunta ng Australia, meron kayong GCash card, GoTime or Maribank. Or kahit hindi po digital bank, kahit yung mga known bank sa atin, like BDO, BPI, pwede rin naman po, no? So guys, parang boarding na kami. So mamaya na lang ulit sa Malaysia, ituloy natin. Okay? Thank you. Over with a pen in the heart of Rome. Julius and purple with the
Thank you. Hello guys. Right now nandito na tayo sa Kuala Lumpur International Airport and nandito tayo sa second level ng International Terminal 2 and tatry natin tong ayam. So yan siya. Yan. So let's go inside guys. Pakita ko sa inyo yung mga menu nila. So this is halal friendly, no? This is good for our brothers, sisters, Muslim in the Philippines. So ito po yung menu nila. Ayun. Diba? Yan. So, let's try to order. Tara, order na tayo guys. So, this is our early dinner here sa Kuala Lumpur International Airport, which is laksa. So, ang name niya, ito, it's ayam. So, let's eat. Parang mas creamier siya kesa sa nanyang. Diba may laksa sa nanyang? Mas creamier to compared dun sa laksa ng nanyang, which is good. Masarap siya. Malumanghang lang. Tsaka creamy. Hello guys, after natin kumain sa ayam, nandito tayo ngayon sa ground floor or ground level ng Kuala Lumpur International Airport. Dito tayo sa may Costa Coffee. Alright? So, ang flight natin going to Sydney will be 10 p.m. local time. So, wala naman time difference ang Philippines at saka ano nga ba to? Parang bakit may mga ano? Anyway, wala naman time difference ang Philippines at saka Malaysia. So, technically, maghihintay pa tayo hanggang 10 p.m. dito. So, yun lang. Yun lang yung sad part. But hopefully, after several hours, nasa Sydney na tayo and we decided na mag-Costa Coffee. Or, actually, hindi naman mag-Costa Coffee. Marami namang coffee shop dito sa Kuala Lumpur International Airport. But, since malapit lang naman to dun sa may elevator at saka escalator kung saan kami bumaba, we decided na dito na lang. At saka, tinan nyo naman guys, diba, walang katao-tao. Tsaka lahat ng food nila dito is Muslim friendly. So, dito, pagka mag-order ka, dito ka mag-order. Diyan sa QR code na yan. You have to scan it, tapos place your order. And then, di-deliver na lang sa table mo. So, tara guys, at mag-order na tayo. Hello guys, and dumating na yung order natin. So, this is salted caramel cappuccino. This is my first time to encounter such drinks. Usually, kasi ang salted caramel nasa ano yun, no? Parang latte. Pero this one is cappuccino. So, let's try. Baba muna natin. Lagay ko muna dito yung mic. Lagay muna natin dyan yung mic. Parang walang malasa na salted caramel. Parang typical lang siya ng cappuccino. Hotel natin, diba? Na-review mo yun? It's okay. At least na-try natin, di ba? So, tara, enjoy natin yung coffee.
So guys, while waiting dito sa Costa Coffee, I figure out na i-continue na natin discussion. So from Kuala Lumpur to Sydney, if I'm not mistaken, parang 7 hours to 8 hours yung travel duration. No? So hopefully within 7 hours sana. Kasi parang yun na nakita ko dun sa ticket namin, parang 7 hours na yung travel time. But for Sydney, para may may time difference ang Manila to Sydney at Sydney. If I'm not mistaken, parang 2 hours. So yun, darating tayo doon madaling araw. And malapit lang yung hotel namin sa airport. But sa May 18, lilipat kami doon sa nearby lang. So yun. So we're planning to go to the boarding area around 8 p.m. And hopefully by that time, medyo less yung mga tao doon so that we could find a spot there where we can, chill. Kasi kapag malapit na yung boarding time, medyo puno na po yung mga upuan dun sa along boarding gate. No? So yun, we're planning na mga 8 p.m. And as of the moment, ang pinambabayad natin dito sa airport is yung GCash Klook card ko. So upon checking, mababa yung conversion niya. Ang baba. Let me show you. Flip ko lang. So this is my it's my GCash Klook card. So we're planning to use that sa Sydney kasi yung transportation card nila doon, may mga napanood akong mga vlogger nakakaubusan na doon ng transportation card. So most of that vlogger or mga nagtutour doon or content creator na pumupunta ng Sydney, even Melbourne, some part ng Australia, they're using their debit card or digital bank. So I'm planning sana na last minute kukuha na Maribank, but medyo nagdalawang isip ako kasi 10 days before our flight here to Sydney, na-realize ko na mag-install ng Maribank, mag-create ng account and then padala yung card. Because based on my experience, yung processing time niya will be 7 to 10 banking days, which magiging challenge sa akin. So I decided na mag-stick na lang sa GCash. Though parang ang GCash ngayon parang mayroon ng parang charge on top of the foreign exchange, no? So yun yung aalamin natin. Siguro i-flash ko na lang sa screen here kung magkano na ngayon yung parang conversion rate ng GCash. Kasi last time I checked, parang mayroon na siyang 0.50. Hopefully yung nakikita nyo dito sa screen, iba doon sa sinasabi ko. So yun. Tapos I have backup pa na GCash card, which is Visa naman siya. And if ever na hindi nagpa-function yung Klook Visa card natin, then we'll be using the GCash card, no? And sa Melbourne, we'll be using the same card. And nandito rin naman sa akin yung BPI ko. So, but we're going to avoid yung BPI kasi we don't want to compromise. Lagi yung tatandaan guys, if nasa abroad kayo, you don't want to compromise your personal savings account. No? So, once na kasi na ginamit ko rito yung BPI or sa Australia yung BPI ko, or even yung video ko, if ever na magkaroon ng system glitch, mag-leak yung information natin, imagine mo, personal account, unlike kapag digital bank, you can, replace the, hindi naman ma-replace yung card. Parang, pwede mong, may option ka not to use the card na. Since, di ba, ang way of, paying a merchant using your GCash is through QR code. So less talaga sa Pinas gumamit ng card. Sa abroad lang talaga siya nagagamit. So ang tagal ko bago mag-order ng GCash card kasi mas gusto ko talaga yung ginagamit ko lang siya using the QR code or transfer or send money kasi we don't want to compromise yung account natin sa GCash. But then again, dahil nga maraming content creator din yung nagsasabi na maganda raw talaga yung paggamit ng GCash card abroad, then minarapatan natin mag-order nito. Mag-withdraw ba tayo ng cash? Definitely kailangan natin mag-withdraw ng cash, for the sake na parang may backup tayo just in case na magkahiwalay-walay kami ng mga kasama namin. At least I have money, na physical money, kasi kapag hindi kumano yung QR code or hindi kumano yung card mo, at least mayroon kang dala-dalang cash. So always keep in mind guys na if you're traveling, lalo na sa mga first time nyong bisitahin na country, always have a backup plan. Kapag hindi kumana yung digital bank, what is your option? So yung option nyo, yung card, yung debit card, digital bank card. If hindi kumana yung digital bank card, what is your third option? Then cash. So previously, yung mga siguro 10 years ago, yung mga traveler tends to use yung mga cash. Pero now kasi na-innovate na yung mga bank, so lahat ngayon cashless. So yun, a couple of minutes we will discuss actually kung punta na kami sa kasi right now it's past 7 p.m. na. So sabi ko nga sa inyo kanina, we're planning to go to the boarding gate around 8 p.m. kasi ang flight namin 10 p.m. So hopefully hindi naman delay yung flight. Nag-coffee ako kasi
dire-diretso rin yung lakad kanina, no? Pagdating sa Kuala Lumpur. Then even nung nasa flight kami going here sa Kuala Lumpur, hindi ako kumain. So with that, parang naubos yung energy ko. So ayun, so nagkumuha tayo ng coffee. Ano pa ba? So yung mga hotel natin all settled na. Yung itinerary tapos na rin for Sydney. Sa Melbourne inaayos pa lang. And the reason bakit nagkaroon kami ng delay sa itinerary namin sa paggawa ng itinerary is because as stated, if you're planning to visit Australia on April till August, might as well consider na mayroong delay sa visa application processing ni Australian Home Affairs. And the reason is because we all know naman, sabi ko nga sa inyo, the land down under. So ibig sabihin kung ano yung climate nito, like for instance, Japan, ang autumn nila October, baliktad naman doon sa Australia at sa New Zealand. So ang autumn nila, if I'm not mistaken, parang April all the way to parang mid-May, and then after that June, July nila winter, tapos parang patapos na rin yung winter season nila by August till September. So yun, first time kasi natin bumisita sa Australia, so hindi pa natin na figure out yan. Ayun, so ano pa ba, siguro pag kami maisip ako mamaya, i-discuss ko na lang. Sa ngayon, we will enjoy yung coffee natin. E50 for immediate boarding. Thank you. Thank you. Guys, boarding na tayo. Ako ng Sydney. So, on time. On time ang ating boarding. So, let's go. Hindi na ako nakakuha ng mga tips kanina kasi nag-charge ako ng mga devices. And since on time naman at saka parang mas maagang yung boarding time, pumasok na lang tayo sa plane. So, parang malaki itong plane na sasakyan natin, parang 6-seater siya. So, pakita ko sa inyo guys. Yeah, it's 55D. Yep. Thank you. Hello guys, nandito na tayo sa loob ng plane. And naka-mic na lang ako kasi medyo walang Pinoy dito, so medyo nahihiya pa akong magsalita. Pero anyway, i-judge na nila ako. Hindi ko rin naman sila gina-judge. Pero so on time yung flight. And we will depart exactly 10 p.m. here sa Kuala Lumpur. As of now, nagko-cross-check na yung mga flight attendant. So, hindi naman tayo nasa dulo banda, no? Halos gitna rin. So, ito yung loob ng plane. It's a 6-seater. Tama ba? Sorry. It's a 7-seater pala. 7-seater airplane. This is my first time na makasakay ng AirAsia. Usually experience ko to sa Thai Airways at saka sa Cebu Pacific. Pero ito, this is my first time sa AirAsia na makasakay na 7-seater. So 7 hours and 50 minutes as per the pilot. So hopefully mas maaga pa. Pero prepared naman tayo. Siguro during the flight, manood lang tayo ng mga dinownload dati mga movies. Tapos matulog din tayo dahil yung yung rest pinaka-importante yan. So tapusin na natin magsalita. Then magsalita. Ako ulit namin. Hello guys, and we are about to land sa Sydney. So, most of the time, natutulog lang talaga tayo sa flight kasi para madaling araw kasi yung travel time namin, no? So, hindi ako masyado nahirapan sa pag-adjust since yun nga, mula 10 p.m. till 7 a.m. yung flight. So, yung body clock natin hindi masyadong nasira, no bitin sa tulog. But still, enough naman yun to take some rest. Hindi na rin tayo nakakain dito sa loob ng plane because keep in mind guys na if you're traveling from Kuala Lumpur to Sydney, mag-withdraw na lang kayo ng cash sa Kuala Lumpur International Airport kasi ang challenge is yung gagamitin mo na pera. Unlike sa Manila to Kuala Lumpur, they are still accepting Philippine peso.
But in Kuala Lumpur to Sydney, your only option na currency is either Malaysian ringgit or Australian dollar. So, yun. Iko-convert naman nila dito. Ang problema lang talaga is that before going here sa Sydney, we decided talaga na not to bring some dollar or Malaysian ringgit. Sorry. They give us some arrival form, so you have to fill it out. Dapat accurate yung details doon sa length of stay mo. Kukunin nila yung name of the hotel. They also getting some personal information, so always be prepared. And then yung mga details na hindi mo ma-provide, like contact details mo, like the phone number, if you're going to use is eSIM, so technically hindi naman siya phone number, and wag niya ibibigay yun kasi for me lang to. You can verify this to some of your friends na nakapunta na rito. Ang challenge lang kasi kapag binigay mo yung personal number mo is that paano kapag hindi mo sinagot yung tawag nila. I don't know if yung immigration nila is part of the Australian Home Affairs. For me, wala naman mawawala na ibigay mo yung number. Ang nagiging ano ko lang, baka kasi if they contact you tapos siyempre tayo hindi tayo sasagot dahil alam naman natin we will be charged thrice sa Pinas, lalo na kapag you're using postpaid. Baka kasi pagka nag-renew ka, maging factor yon na parang you provided incorrect details. So if you're going to ask me, siguro for now, kasi first time ko talaga mag-Australia, so and then hindi rin ako nakapag-research dito sa arrival form, I leave it blank na lang. Tapos kung sabihin sa akin ng immigration na input may personal contact number sa Philippines, then saka natin lalagyan. So far yun lang naman yung bakante dun sa form. So yun, tapos ano pa ba? So yun, ito yung AirAsia, medyo peaceful naman yung flight. Again, 7-seater yan, no? So ito yung TV, ako ng TV kanina kasi sobrang lutang talaga ako kanina. It's a entertainment monitor, so functional naman siya. Pero since we bring our downloaded Disney and then Netflix, doon na lang tayo nanood. It's quite good because we're able to maximize our time here. Yun nga lang, mas ginusto natin matulog na lang kaysa sa mag-video. Manood ng video. So yun. Lutang yarn, hindi kakagising ko lang kasi dahil nag-announce yung pilot na within 1 hour we will be arriving na sa Sydney. Hello mate. Sweet. Perfect. Nice. Kailangan natin mag-aaral ng mga ano nila, no? How they pronounce their English. And then ano yung madalas, di ba kasi sa atin, if you done a good job, parang it's good. Anyway, umaya na lang guys. Mag-ayos na tayo. Hello guys and welcome to Sydney. So yan. So nandito na tayo sa Sydney. So we're just waiting for our companions kasi nag-CR muna sila, no. And then, meron silang Harry Potter exhibition. Check natin tong Sydney Olympic Park. Turns out, yan. This is Sydney. So this is the Sydney signage. So pagkadating nyo rito sa Terminal 2, I believe this is Terminal 2. Don't forget to have a picture here sa Sydney. SYD. So anyway, after nito, ay assume ano tayo, no? Immigration na lang. Kasi tapos na eh. So guys, finally tapos na tayo sa border. Dito. Kasi dito yung parang declaration, goods to declare, yung customs nila. So tapos naman, we declare yung mga medicine, pero di na nila chinek. So yun, always be transparent. Kung may mga kailangan kayo declare, whether wet medicine po. So kailangan nyo lang pong ilagay yun sa yellow form, yung arrival card na binibigay sa inyo ng FA. So ngayon, ano ba yung hanapin namin? Parang couple card for our transportation. Siguro hanapin na lang natin yung way out. Before tayo mag-exit dito sa Sydney International Airport, so quick chit-chat lang. So nung doon kami sa may customs, sa goods to declare na area, yung nasa unan ko, parang siyang nasa taga Middle East. Tapos, ang naintindihan ko lang, tinanong sa kanya nung customs, magkano ang dala niya? Parang sinagot niya ng $1,000. Tapos ang dami niyang baggage, like 5 baggage. Siguro nagduda yung border officer. Ngayon, in-evaluate yung yung baggage niya, siya magsistay. So, always, dapat yung length of stay nyo guys is similar doon sa, or
kahit pa paano, you can, support your travel. Kasi kunwari, katulad nun, $1,000, tapos 1 month ka magsistay. Kahit ako, ang hirap i-analyze paano magkakasya, lalo na if kulang-kulang pa yung mga hotel na tutuluyan nyo rito. And if naman mayroon kay relative, might as well declare it na lang dun sa arrival card. I cannot remember kung may part doon na parang you were going to declare your relative here or kung may kakilala ka dito. But what I can assure you is be transparent as possible. Kasi sa mayroon yan search nyo sana sa YouTube. Meron yung tinatawag na Australian Border Control. Tapos doon, kapag may pagkakamali ka lang, i-feature ka nila doon sa episode nila. So, legit talaga may mga may mga TV around doon sa custom. Tapos pinakabahan ako, sabi ko baka yung mga medicine like dala-dala ko lang naman by Gensic, Solmux, Mirosolvan, ano pa ba to? Nasatap. Imagine mo pagka mga ganun lang tapos check pa nila. Hindi ko naman alam yung mga generic term niyan at saka kung paano ko ipapaliwanag sa kanila. Siguro pagka Nasatap, turo ko na lang yung ilong ko, something like that. Anyway, nakakatakot lang kasi sa akin natatakot ako kasi medyo new sa akin to. Because, di ba, sa Asia naman, yung mga Asian countries, wala namang ganong hardcore na pag-inspect. Dito talaga legit, bawat border gate officer, they have their own TV nakatutok sa'yo. So, luckily, since yun lang naman din, yung fita na, biscuits nga, kinain ko na kasi baka may dairy yung, I think I cannot recall if mayroong milk yung niyan. Basta, kahit anong food na lang na may dairy, bawal sa kanila. So, be vigilant lang sa mga dala-dala nyo dahil magkamali lang talaga kayo. Naku, sisikat ka talaga sa TV nila. Ako, ayoko ng ganyan na hold. Lalo na wala kaming check-in luggage, no? So, ayun lang. Very quick, chit-chat lang. So, after nito, exit na kami. I think we're going to find a Uber or taxi. Pero kapag lalakarin mo, parang 10 to 15 minutes away. It's Crown Plaza Hotel. Check ko na lang, double check kung magkano namin na-book yun. But it's very near dito sa airport. Then after that, siguro on 17 or 18, we will transfer naman sa CBD area. So, pinili namin tong hotel na to for the simple reason na, yun nga, pagkadating namin dito sa Sydney, madali na lang yung bag drop. Then after nito, I assume pupunta na muna kami sa CBD, dun kami magla-lunch, early lunch. So yun lang guys, very quick chit-chat. Mamaya isasama ko kayo sa paglalakad ko rito sa airport. So yun. Bye for now. Nandito lang tayo sa the meeting point. Yan. So hintay lang natin yung ating Uber. So mag-Uber tayo papunta sa ating hotel, which is 4 km away lang dito sa airport. So that is the Crown Plaza Hotel, Sydney Airport. Okay? So nandito na kami sa labas. Nahanap na lang namin kung saan kami magpipi ng Uber. Pero ito kasi yung Uber yung area na yan. Yan. Yan yung Uber pick up and drop off area. Pero kasi kapag magpipin ka, hindi siya nasa search. Kahit mag-type kami ng Sydney Terminal 2 pick up area, wala nag-pin. So, yun yung challenge namin ngayon. So, wala kasing bus at saka train na dumadaan doon sa Crown Plaza Hotel. Just parang 4 km away lang naman dito. So guys, if you are here sa Sydney International Airport, tapos mag-Uber kayo, ang pipick up nyo, parang parang ang pick up point niya, Terminal 1. Pero kasi bumaba kami sa Terminal 2. Pero yun nga, siguro yung na-exitan namin Terminal 1. Pero I'm pretty sure na Terminal 2 kami bumaba. Anyway, so ito yung itsura niya. This is the Uber pick-up point. So, this is Terminal 1. Huwag kayo malilito, kahit yung arrival nyo is Terminal 2, pagka nag-exit kayo, Terminal 1 na. So, yun lang po yung ipipick up nyo. Parang ito lang siya Ito lang yung pick-up point dito sa Sydney International Airport. Centralized. Parang sa Pilipinas din, may mga numbering 1 to 12. Okay? So, ngayon nag-book na kami ng Uber papunta sa Crown Plaza. And then, hopefully may makuha na kami. So, guys, nakasakay na tayo. Step to kasi sila si So guys, we just arrived here at Crown Plaza Hotel, Sydney Airport. So, pakita ko sa inyo. Siya, Sydney Airport, di ba? Actually, it's very near. It's very near sa airport talaga. Legit. So, pass muna tayo, mag-check-in tayo. Tapos, we got this hotel for 6,000 pesos per night. Okay?
So, tara. May breakfast na pala itong kasama. So, tayo. So, when you go inside, ayan. Ayan siya. Ayan siya. Ayan yung lobby niya. So, di ba? Dyan kami ata magbe-breakfast. Yung Sirocco Dining. Oh. Okay, wait lang siya. Dyan ata kami magbe-breakfast. Hopefully, try natin mag-breakfast dito. And, hindi naman matry. Actually, dapat makapag-breakfast tayo. Sana naman yung binayad. So, check-in na tayo, guys. So, guys, we're staying here at room 508. Ayan. So, let's stop our card. Ayan. So, when you go inside, bubungad sa inyo itong cabinet. Okay. Ayan. Very spacious, no? Laki. Wow! Laki naman yan. Medyo makalat. Nahulog kasi mga brochure. So, ito, dito. Paglalagay nyo ng luggage nyo. Then, here is your toilet. Toilet mate. So, yun siya. You have here shampoo, kung ano man, shower essentials. Here, you have another shower essential. I suspect because this one is body wash, tas body lotion. And then also, you have a very manageable sink. You have face towel here. A very cute toilet bowl. So, yeah. Basically, ganyan siya. Tignan nyo. So, ganda pa nung ano nila, no? Nung mirror nila. May light sa gilid. So, yun. Tignan nyo siya, guys. Di ba laki? Laki na lang talaga ng CR. So, that's good. So, when you go here, you have a full body size mirror. Yan. And then, you have here your kettle, coffee maker, then mini cabinet here. Okay. So, fridge. Wait lang, something. Ayan. So, yan siya. I suspect this one is for free. Let's check. Tapos here. Ayan. Dito yung mga cups nila, no? Ano to? Kasama ba ito sa binayaran namin? Let's check. So, we'll call the reception and check if that is for free. Unfortunately, for the premium water, it's empty. My goodness. Check natin yan. Alam ko, may free kami dito na premium water or mineral water. Parang 42 inches ata to na TV. You have desk here. You have mini chair. Another mini chair here. Tapos ito yung kanilang curtain. So, ang laki, no? Ang laki din ng bintana. Very... Let's check kung... Ano yung view natin? Oh! View natin yung entrance. Mismo, ayan siya. So, ito yung runabout nila. Then you have here telephone. 2 bed. Naku, para sa isang tao, 2 bed. Grabe, laki naman ito. Diba? So guys, if you're going to Sydney, maybe you can consider booking here sa Crown Plaza, Sydney Airport. For amount of 6,000 pesos, may kasama na po siyang buffet breakfast. But for the buffet, let me clarify that one because yun yung nakanote sa ating binook sa Agoda. So this is also available sa Klook. So if you have Klook app, you can book this hotel via Klook app. So yeah, very ano siya, no? Dalawang, tignan yung ano niya, nabibilib ako dun sa bed. Laki, no? Parang queen size bed. Maybe I'm wrong. Pero yun ang tingin ko eh. Usually, pagka king size bed, magkadikit na yung dalawang pillow eh. But, malaki talaga yung bed. Tapos dalawa pa. Tapos, ikaw lang mag-isa. My goodness. Mag-isa ka tapos ganito na yung bed mo. Kahit everyday, palipat-lipat ka na lang ng bed. So yun lang guys, don't forget to visit this hotel if you're going to Sydney. 5 minutes away lang po yung train, no? So may malapit ditong train station. Tapos punta tayo ng CBD. Mag-ayos lang ako, tapos punta tayo sa CBD. Okay? Hello guys, right now nandito tayo sa Crown Plaza lobby. So maglalakad-lakad lang tayo. Hanapin natin yung pinaka-nearest na convenience store or train station here. So apparently parang 5 minutes away lang siya. So samahan niyo akong maglakad-lakad na. Ang weather ngayon, it's 17 to 18 degrees Celsius. But it seems like parang uulan siya. Ayan, parang siyang uulan. Hoping na hindi. Sana hindi ganun yung case. So tara at lumabas na tayo. So it's a beautiful weather here in Sydney, Australia. So this is day 1. This is considered as day 1 because we arrived here in Sydney around 8 a.m. in the morning. And gagawin natin, itutour ko kayo. Kumbira, sabay-sabay tayong maliligaw. I'm just going to put here natin. Tingnan nyo yung Sydney.
Parang, di ba? Walang gaanong traffic lights. Tingnan mo to. Nagbibigayan sila. No? Unlike sa Philippines, kahit may traffic sign, wala. I don't know kung tama itong ginagawa ko kasi wala namang pedestrian lane, pero nakita ko kasi si kuya kanina dito tumawid. So ito yung Qantas headquarters. So tapat lang namin. No? Kasi talagang malapit, literal guys, ang lapit talaga nito sa airport. As in, like, sabi doon sa Google, it's 4 kilometer away, but I highly doubt it because parang, ano lang siya eh. Feeling ko 1.5 kilometer kasi parang binaybay lang namin yung highway. Tapos, yun, eventually, nakarating na rin kami dito sa Crown Plaza Hotel. Kasi diba, nagda-drive tayo. So, alam natin yung layo ng 4 kilometer away. We're talking about, parang lower Bikutan sa Taguig, all the way to Doña Soledad. Dun exactly sa may Starbucks lang. So, sabay-sabay tayong maligaw. Problema, hindi tayo nakapag-navigate. Wait lang, prepare natin yung navigate natin. Yung navigation tool natin, which is Google. Google muna tayo ngayon. Gonna follow si Kuya. Follow natin si Kuya. Yan. Siya tumulong sa atin, guys. Kasi, naglolo ko yung location, ano ko, parang GPS ko. Naglolo ko yung GPS ko. Hindi ko alam pero tumawid kami tapos naka-red yung signage dun sa pedestrian. Oh my God, ko alam kung tama yung ginagawa namin. Let's see. Buti hindi masyado mahangin. Kung gusto ko mag-work dito, no? Pero feeling ko, kakayanin ko uy, Miss Anytime Fitness pati na guys. Fitness, may mini mart here. A Japanese restaurant. So that's good. Kasi hindi na tayo mahirapan. So, I think malapit na kami sa train station. Ayun siya. Here? Thank you. Thank you so much, sir. So, this is the train station. So, very helpful. Oh. How ironic. So legit na, 5 minutes. So ito yung train station. Kapag may signage na ganyan, it says train station is subway station. So let's go down and then check natin kung may Opal card na mabibilang dito. If not, then we'll use our digital bank. No? So tara, pasok na tayo. Daming kainan dito guys, tingnan nyo. Ayun no? May Anita Fusion, may Thai food, here Mr. Lay, Domino's. So, ang dami. So, sabihin, hindi tayo mahirapan kumain dito at saka mag-commute. Kasi napakalapit na sa atin ng subway station. So, tara. Dito na tayo sa subway. Magtanong-tanong na lang tayo kung may mabibilan dito ng Magtanong-tanong na lang tayo kung may mabibilan tayo dito ng Opal card. If not, baka yung digital bank na lang natin yung gagamitin natin. Kasi ang suggested talaga Opal card. Pero kung wala, baka yung GCash na lang natin. We'll try to ask around kung may mabibilan ba. Wala kasi matanungan sa taas eh. Ito may information dito. Let's ask si ate. Excuse me? Yes. Sorry. Where can we buy a Opal card? Woolworths Supermarket. Supermarket? Where's the nearest supermarket? Woolworths Supermarket. Oh, Woolworths. Okay, Yes. okay. Thank you so much. Like picture. Yeah. There's no camera. Thank you. So, Woolworths. So, yun na. Totoo nga yung kwento. Talagang, ano sila dito. Woolworths are here. Try natin hanapin yung Woolworths. Kung hindi natin makasama natin. Woo! First interaction, ganun. But I can understand naman. Siguro hindi na sila sanay sa mga ganitong engagement. May camera. So, pinahanapin muna natin yung Woolworths. So, nandito tayo sa Marathon Retail Precinct, Mascot. So,
pagkalabas mo sa other side, siguro, ano siya, west side ng train station. So, ayun, Wolfsburg. Ayun siya. Let's ask someone kung may mabibili dyan ng Opal Card. Tapos mayroon din dito pharmacy. Diba? So, tara, pasok tayo sa Wolfsburg. Ganda ng daming mga establishment around this area. This is Muscat, Merton, Muscat Central. So, if you're staying here sa bandang Crown Plaza, Sydney Airport, it's very, very near. Feeling ko itong mga condominium to na for Airbnb. So, ayun yung pangalan niya. Better than walk. Check nyo na lang sa Airbnb kung may mga condominium dito na pinaparent. This one can be your alternative if hindi sa inyo pasok yung Crown Plaza. Kasi I can understand. Kasi ang Crown Plaza, natsambahan na namin yun na ganun kamura. Pero usually, mahal talaga siya. Tara, pasok tayo. Pero this time, medyo limit natin yung pag-video muna. Kasi medyo hindi pa nagsisingkin sa akin yung sinabi ni ate. Maintindihan ko naman siya. Doon natin entrance. Tara. Tayo makakabili ng Opal Card sa... we're gonna buy a Opal Card. Just at the front gate. Okay, okay. Thank you. So, here. Dito tayo bibili ng Opal Card. So, wait na lang natin. Bawal yung camera, guys. Can I buy... Ay, yeah. Yeah, okay. Hello, guys. So, if you're here in Sydney and if you're planning to buy a Opal Card, just this one, just go to the nearest supermarket. Pero in our case, ang pinakamalapit sa amin yung Woolworths. Unfortunately, yun nga. So, please be vigilant dun sa mga naka-interact nyo kasi marami talaga dito ayaw talaga nila nakukuhanan. And kahit hindi mo sila makuhanan ng video, pero nakita nila naka-turn on yung camera mo, they will ask you to shut it down. Buti na lang, hindi pinadelete yung buong recordings kasi sayang naman yung pagpasok natin sa Woolworths. So anyway, para in context lang, pagkadating nyo sa Woolworths, hanapin nyo lang yung customer service nila and tell them that you're planning to buy a Opal Card. And then, ang amount niya per card is, pinaloadan ko na kasi, so 35 Australian. So, for Opal Card, this can be used only in Sydney. And, accent na kukuha na, no? Pero yun, medyo traumatizing. Kasi yun nga, dami na natin napuntang country, pero first time ako nasita talaga. Pero in-expect ko naman yan kasi before naman pumunta dito sa Australia, marami na tayong nakitang content creator na pinapa-shutdown talaga nila yung recordings and that is very understandable. So yeah, bibigyan natin ito sa mga kasama natin and hopefully matuwa sila kasi niloadan na natin. And actually, sobra-sobra na to pero at least they can use it to buy grocery inside Woolworths. No? So, guys, I believe this one is for free pero I highly suggest na kapag bibili na rin kayo ng card, loadan nyo na rin tapos ang minimum nila is 35 Australian dollar per each card. So, kung tatlong card ang kukunin mo, so each dapat 35. So, regardless kung ilang card ang kukunin mo, yun talaga yung pinaka minimum nila at the very least. So yun guys, pabalik na tayo dun sa train station kasi dun sila maghihintay, no? So guys, we'll be using our Opal Card for the first time here. So nakuha natin to again sa Woolworths. So hindi na tayo gagamit ng digital bank or debit card. Okay? So tara. Here. Okay. So, hanapin na lang namin papuntang Circular Quay. Ay, dito. Ito, this one. Baba tayo. Baba tayo. Circular Quay. Once nandito ka na sa baba, ayan, may guide naman. Ayan siya. Ayan. So, meron namang ayan. Mamamonitor niyo yung mga parating na train. So, how many stops kaya tayo? First stop is Green Square Central, which is the CBD Museum, and then followed by St. James, and then Circular Quay, so 5 stops. So, yan, 5 stops, guys. Parating na yung train, guys. Goes to Grimsby via Airport, Circular Quay, Greenwood, and Town Hall. So, tara. Doon tayo sa taas.
Dito lang tayo guys sa dito lang tayo sa second level. Ayan siya. So, yung second level dito sa subway nila. So 5 stops. So nandito na tayo sa may CBD Central Station. This train will stop at Wait, I'll Central. take Change at Central. Yeah. 41 North Shore. I don't know, this is the famous church. That's it. Eastern suburbs. T9 Ay, gets ko na. Intercity. D2 New South Wales Ito trains. yung Metro train station and natin papunta sa airport. Baka parang if you're going to the airport, baba ka dito. Tapos from Central, merong train station. Baka this yellow train. Yun yung papuntang airport. So malapit na. So after This nito, station is parang Central. St. James na Please lang mind ata the gap Circle Key. between the train and the Circular platform. Key. Alam niyo, napansin ko dito sa mga train station nila dito. Parang babagal. Parang, you know, parang yung Sydney gives you vibe na parang slow down ka lang. Bagal talaga sa in mula doon. Parang nakatatlong station kami pero parang took us 15 minutes. Kaya dito, nandito na kami sa papuntang museum. Then after museum, St. James pala. So tatlong station pala pero naka 15 minutes na kami. Tsaka parang ang lapit lang kasi ng mga stops. Pero, This train Ayun. will stop at Museum. so yun lang. Yun lang napansin ko dito sa, sa subway nila or train station nila. Parang bagal lang kahit magkakalapit yung mga stops. So guys, dito na tayo sa Circular Quay. So, pababa na. Guys, baba na tayo. Between the platform and train. Dito na tayo sa Circular Quay. Kaso umuulan, my goodness. Pero parang titila din naman ka. So, pa-exit na tayo guys. Tapos mag-tap tayo dahil magkain muna tayo sa Hungry Jacks because maambon pa. Tara. Dito tayo kain. Hungry Jacks. So guys, nandito tayo ngayon sa McDonald's. Dito sa, ano no, across the street ng Harbor Bridge. No? So ito siya. Or, sorry, Circular Quay. Yan. So nag-order tayo dito sa McDonald's. Kasi wala pa tayong breakfast, wala pa tayong lunch. So parang itong brunch. Pero late na brunch. Ano guys? 157. Diba? May accent talaga si Ate. 159. 5,000 yung in-order niya. Pero it's a sharing. Medyo 159. nag-iingat na tayo kasi dalawang beses na tayo na set up for the recordings. So, here's our brunch. So, vanilla milkshake and then wings, chicken wings. Balik namin Dubai, dala-dala namin. Grabe yun. Ito ba, napakagulang kayo. Yung alaki ng mga. Yan ang mga disaster. Maganda rin pala itong video. Hindi na pinupunta niyo ang kalaki. Pero ang daming Muslim dito na So guys, first name naman is ayan yung part of this bag. Ang ganda. Hindi marunong kumain ng bag. Burger. Kainin na doon sila. Nakangay sila. Maganda sana yung mukha na yung palampil na ayun na wala maupo na. Dito pa ah. So guys, after natin mag-McDo, so ito yung McDo. Dito sa may Australian The Gift. Okay, souvenirs, t-shirt at saka kahit anumang pasalubong, dito mura. Nakita ko na yung loob niya, so tara pasok tayo. Check natin kung magkano. Yan yung mga kuwalo. Sorry. Ito, di ba? Tignan nyo. It's 6.99 each kung isa-isa lang bibilin mo. Very cute.
But, hindi yan ang kukunin natin. Tingin-tingin lang muna tayo. Ito naman mga pouch. Hindi ko talaga maintindihan ko ano to. Itong clean koala packs. No? Mga ang cute ng keychain ko. Kaso ito may kamahalan na to. Yan, yung mga kamahalan na to. It's 13 Australian dollars. So parang times 4 to 4, parang 500, medyo 500 pesos na yun. Almost 600 na yung mga ganito. So mga stuffed toy. Mahal din. Pero napansin ko kasi dito is ito. Mura to. Ito mga ref magnet na. Katulad nito. Ano? 5.99. So ito rin. Yung mga ganito rin sila. It's 5.99. Pero, check natin yung ibang design. So this one is good. Yan. Oh, maganda siya. Yan. Tapos tingnan natin. Ito may mga kangaroo din dito na ref magnet. At saka koala. Yan siya. Ang dami dito. Ayun, yan siya. Pero naka-promo siya 3 for 15. Yan siya. Tapos may mga ganito rin sila guys. Ito pala siya plus. Ito, ano to? Ito. Jerky. Oh! Seryoso ba? May mga ganitong ano? Crocodile jerky? Tapos may mga ganito rin sila. Team. Yan. Makita na lang bigyan ko. Kasi may makita ako. Oo. Ito yan siya. Mga can opener. Tapos another shot glass. Tapos marami pang mga bilihan dito guys. Yan siya. Mga trademark na ano nila ng hat. Ganda. Nandito ka na. Hindi ka na mahirapan mamili. Kasi may mga t-shirts din dito eh. Tara. Tingnan natin yung t-shirts. Yan. Parang mahal yung t-shirt sila. 60. Mahal. Mahal. Ito mga coolers to. Tip din na to. Ayan. Ano lang bilhin dito? Ito pa mga t-shirts din dito. Tapos ito naman, mga souvenirs lang. Parang ito, related to sa history nila. No? For this one, crocodile. Okay. Siguro ito mga native din. May mga mugs din dito. Very artsy. Mga mugs. Ito rin. Mga bags. Very pricey. Socks. Here. Wala rin sila dito. Yan mga artsy din ng mga wallet. Pero mahal. Mahal ng mga ano. Mahal naman ng t-shirt talaga. Kaso premium naman. I-check na lang natin mamaya sa Uniqlo. Baka mura sa Uniqlo. Ito rin. Mga another sets of t-shirts sila dito. Ito gusto ko itong bilhin. Itong hoodie nila dito. Sydney. Meron din dito. Bondi. Pero gusto ko yung Sydney. So tara. Check natin kung may mabili tayo dito. So guys, ito kunin na natin to. Kinuha na natin para hindi na tayo mag-isip. Pero marami pa. Yan. So after natin doon sa may tabi ng McDonald's na souvenir shop, we are here at Circular Quay. Tama ba? Circular Quay to redeem our cruise. So let's go cruise. Kasi supposedly dapat ano kami pag Opera House para we've got a view of Harbor Bridge. Unfortunately, 4:30 kasi call time for the cruise. So, kailangan, di ba, at least 30 minutes nandun ka na kasi i-redeem mo pa yung ticket. Then also, medyo malayo yung lalakaran pa ng Opera House. Siyempre, ayun na rin naman namin magmadali. Kasi hindi mo ma-enjoy talaga yung view ng Harbor Bridge sa Opera House. So, yun. Dito muna kami. At least, ilang oras na lang siguro. Less than 1 hour. Pag di-depart na rin yung cruise natin. Hinahanap na lang namin. Saan namin i-redeem yung aming voucher. And we booked this club for only. Check ko mamaya. Kasi ano meron akong unredeemed point. So ginamit ko rin siya. Pero check
I-check ko kung magkano talaga yung cruise. No? Guys, nagpalit tayo ng shades kasi grabe yung tirik ng araw. Then also, nandito tayo sa mga wharf. Kumukuha tayo ng picture ng Harbor Bridge with the view of the cruise. Okay, so after this, sakay na tayo ng cruise. So ito yung view niya guys. Para mayroon kayo idea kung ano yung itsura niya kapag dito kayo nagpa-picture sa mga wharf. Yan siya. Ito yung Harbor Bridge. Tapos ang payo ko sa inyo, portrait tapos 2.0 yung pag-zoom niya, no? Parang ang nangyari, parang lumapit kayo doon sa bridge. Di ba? So yun lang. Ewan ko kung it helps, pero ang ganda talaga ng kuha ko. Ha? So dito tayo sa Wharf 6. Papunta tayo to redeem our cruise. So let's go. Ito yung redemption area guys. So fantasy cruising. So yung sa atin 4:30 pa, pero i-redeem na natin yung ticket to avoid yung delays, no? So ito nagbababaan na sila. Feeling ko ito nagbababaan. Yung mga sasakay naman dyan yung 4 PM, pero tayo 4:30. Ayan. So it's located here sa Wharf 6. It's fantasy cruising. So since matagal-tagal pa yung cruise natin, nandito tayo ngayon sa gilid ng Wharf 6. So may mga nagpa-perform dito. Para siyang mini park. And smoke a big cigar. Tell them I had it coming. I know I can't be free. Napaka-chill, no? So dito lang yan, sa Sydney. Ano kayang tawag dito? Pero ito yung Rocks Market. I don't know kung ano to. Pero may mga architecture design dyan. Para sa mga stainless na pinagpatong. Patong. So yun yung Opera House. Yun. Ayun o, nakikita nyo. Sa other side siya. Legit talaga pag nandito ka sa city, parang it gives you slow down. Lahat ng tao dito chill lang talaga. Literal na chill lang. We are now boarding. Let's go. So, kaya tayo sa pinaka-tok-tok. Doon sa parang roof deck nila. Dito muna tayo. Magtayo lang kasi kami mamaya. We are now departing. Tignan niyo yung view guys. Ayun o. Look at that view. Columns underneath the Pantheon dome. Pen in the heart of Rome. To the east and purple with the laurel on. Every quest he lives is legend by dawn. Spill the wine, spill the secrets, catch the Colosseum, cleanse his ink on Honestly, Ganda. as Sobrang the ganda. journal on the left, that's what they got. the road. Take the key, keep the throne, move the pieces, name the days, etch the future into stone. Some people just know what to say, philosophizing on a page at a cafe. Some people just know what to do, perpetual grind and always chasing the view. Live it 1977, Ganda ng cruise guys. Lord Alpine, smaller. first down, and we all end up quoting our mothers. What would the world be without the riders and lovers? The riders and lovers. By the foreign ruins under July skies. Balik na tayo guys sa docking area. It is off limits. Harbor Bridge. Yan. Same book, different pages, iterating through the ages, different tools, different fools, but nothing ever truly changes. Same roles, different actors, with spectators in the rafters. A tale as old as time. So right now, tapos na tayo dito sa Harbor Cruise. So pabalik na tayo ng hotel, but may mga dadaanan lang. Siguro end ko muna for now yung ating day trip. Day trip talaga. Or
first day trip natin dito sa Sydney. Or vlog, or content. So, nakatulog ako sa cruise kasi napagod kami. Kasi this is considered as day 1. Kasi maaga naman kami dumating dito sa Sydney. Ang naging challenge lang talaga namin is yun nga connecting flight. Tapos ang tagal pa nung travel duration. Kasi Manila to Kuala Lumpur. Parang 1 day kami nagsakay ng plane. So anyway, tapos kami sa Harbor Cruise. And we decided na mag-take out na lang ng dinner. Then after that, balik na kami sa hotel. Siguro yung if dadaan man kami sa Woolworths, isa-separate content ko na lang yun kasi i-compare ko siya sa ibang grocery store dito sa Sydney. So, hello mates. So yeah, overview. Maganda po yung Harbor Cruise. Worth it. We got it for like ano lang, 800 pesos. Sa Klook, you can book that on Klook for 800 pesos lang. So yeah, Harbor Cruise. It's fantasy. Okay? So yun lang guys, kung may mga madadaanan pa tayo, sasama ko kayo. But yun sa Woolworths, isa-separate content ko na lang siya to compare kung ano ba yung maganda grocery store dito sa Sydney or sa Australia in general. So tara! Walking papunta sa ating hotel, nadaanan namin tong Mascot Kebab and Deli. Try natin kung pwede tayo dito mag-dinner. Tara. So, dito kami mag-dinner guys. Mascot Kebab and Deli. So, here is my order. It's large beef with fries, hot chili on top. Good luck. Actually, titikim lang ako guys. Hindi ako kakain. Kasi hindi kaya. Hindi ko kaya talaga. Hindi ito matatawag na mukbang kasi hindi ko maubos talaga ito. Hello guys, and we are done for our day 1 here in Sydney. So, medyo tiring yung ating day 1 because na-feel na natin yung pagod natin dun sa palipat-lipat tayo, no? Kasi from Philippines, we departed going to Kuala Lumpur, then Kuala Lumpur to Sydney. And then also, parang halos 1 day tayong nasa plane. So, ganun pala, no? Siguro mas nakakapagod pagka taka ng US or Western country. But, anyway, for our day 1, very chill lang, spontaneous, wala tayong masyadong sinunod na itinerary. Nakakuha tayo ng Opal card, that's very important. And then also, very underrated ng Circular Quay. In a way na parang bukod sa mga wharf. Ang cute kasi ng wharf nila, parang mga oldies, parang yung mga 90s. So, yung wharf guys is a docking area nila doon sa Circular. So, lang pinagkaiba. Tapos, ayun, nagmakas lang kami, nag-McDonald lang kami, tapos nagtingin-tingin ng souvenir doon sa souvenir shop. Right in front of Circular Quay Terminal or subway, no? Tapos, yun, naglakad-lakad kami kasi parang naghintay pa kami na almost 1 hour doon sa may across Sydney Opera House. Hindi muna kami nagpunta ng Sydney Opera House, guys, kasi siyempre if you're going to that very iconic tourist attraction, dapat mag-invest ka talaga ng time. No? So, nonetheless, very good if you're visiting Sydney. Just make sure na wala kayo masyadong itinerary for day 1 para chill lang, no? So guys, if you have a budget, don't forget to try the cruise. For me, yung cruise yung pinaka-highlight kasi parang doon kami nag-chill, doon kami nakapag-relax. Nakikita nyo yung Sydney Opera House, Harbour Bridge, at saka yung buong harbor ng Sydney. Tapos yung skyline niya from afar, no? So yun, definitely, this is one of the most memorable trip ko. Kasi in Japan, guys, ang difference niya, maganda talaga in Japan, pero ang difference niya talaga sa Australia, parang hindi mo naman ina-expect na ma-approve ka ng visa. Ako kasi after kong mag-biometric, wala pang 10 minuto, I received a email from Australian Home Affairs that my visa got approved for multiple entry, no? For 1 year nga lang, pero kasi 9K siya. So, I don't know kung marirenew ko pa siya, but hopefully, di ba? Kung may budget naman, why not?
So guys, bye-bye muna tayo for today ha. Kung hindi pa kayo naka-follow sa ating TikTok, please do follow me on TikTok for my short clips but meaningful videos. Now, if gusto nyo rin makita ng daily uploads, we have Instagram and Facebook. But for Facebook guys, ayan, nandito na sa ating nandun yung mga travel tips usually. So that's all for today guys, and see you on my next travel vlog.